Mga kwento ni Felmo. Matapos makapagsalita ang Lolo Hil noon, kitang-kita sa kanilang mukha ang pag-aalala. Nang gabing yon, pinagdidiinan ng Lola Rosa na puntahan na lamang ang lugar ng mga aswang. Kung wala man ito doon, kahit papano'y malaman nilang sistema ng lugar. Nag-iisip si Jongjong. Batid niyang parang kailangan niya na rin noong magsalita. Bunsod ng patuloy sa paglawak ang kanyang isip. Ayon sa binata, tama umano ang lola niya. Pero ano naman ang gagawin ng iba? Kung isasama din daw ba ang mga ito? Ayon naman sa Lola Rosa, kung walang sasang-ayon sa kanya ay siya na lamang ang pupunta. Pero sumabat ang lolo. Kung ito man daw ay tawag ng gabay ng lola, sasang-ayon siya. Parang hindi mo ako kilala, Hil. Kikilos ba ako kung hindi ko alam ang ginagawa ko? Tama, sa gabay ko nga galing ang lakas ng loob ko. At dahil dito'y nakakasiguro ako malalampasan natin ito. Tumango si Lolo. Nagmungkahi itong magsiuwi daw sina Romy at doon na lamang pumunta sa bahay ni Sergio. Magbuklod daw doon lahat at wag na wag gagala nun. Nagkasundo naman noon pero sinabi ni Jongjong na sasama siya. Ganon din si Dave. Sasama din umano siya. Nasabihan pa ito ng kanyang ama pero nang pumayag si Lola, wala din itong nagawa nun. Mas mabuti umanong kasama ang dalawang bata noon. Madaling araw na, nagsimula na silang maglakbay. Doon lang dumaan sa kung saan ito yung palatandaan ng mga aswang. Yung dalawang labi, sila Romy na ang umasikaso. Itong si Dave ay kampante pa rin daw umano. Yung tipong wala man lamang problema ang mukha nun. Magkakasunod sila ni Jongjong. Nag-uusap at patungkol sa kung ano daw ang gagawin ng dalawang matanda kapag nakarating. Baka umano lalagyan ng mga pangontrang lugar o hindi naman kaya irerektahin ng mga aswang sa lugar na naroroon ng mga ito. Gaya ng dinaanan nila ni Jong noon patungo sa baryo, ito pa rin ang binaybay nila, ang gilid ng kalsada. Hindi man lamang daw napapagod ang mga abuelo niya. Muli niyang nasilayan ang baryong ito. Ang ibang bahay ay bukas na umano ang ilaw. May mga abala sa kung anong ginagawa, habang ang iba naman tahimik. Yung paradahan umano ng habal ay may mga motor doon at nadadagdagan ito. May mga nakatambay na rin doon na wari ba'y naghahanda ang mga ito para sa mga pasahero sa madaling araw. Hindi kumikibo ang dalawa. Parang magkagalit ang dalawang matanda gawa ng hindi na ito magkakadikit. Yung tipong parabang naghahabulan ng lakad. Doon sa parte kung saan dito pinatay ng Lola Rosa umano, yung aswang na nakatambay sa waiting shed. Doon lamang din sila lumiko nun. Dito na nagsalita ang Lolo Hil. Itinuro nito ang direksyon kung saan umano pinatay ng Lola yung nilalang. Doon sa may kasagingan. Pero wala nang labi doon. Kinuha na umano siguro ng kauring aswang. Doon sa lugar na yon, doon nagsimula ang bakas ng aswang. At batid ni Lolo Hil na patungo na sa mismong tirahan ng mga ito. Liblib, paakyat ang lupa. Mahirap ang landas. May daanan naman ng mga tao pero makipot ito at nagpapang-abot ang damo sa magkakabilaan. Napigtas pa nga umano ang tsinelas ni Jongjong. Dahil sa hindi na mapakinamagan ng isa, nagpaana lamang siya noon. Hindi naman kalayuan ng lugar. Mga kalahating oras mula sa kalsada, dumating na sila. Isa itong maliit na nayon. May mga taong nakatira. Ayon kay Lolo Hil ay nagkalat umano ang bakas sa lugar. May iba't ibang lagusan, pero hindi lahat ng tao doon mga aswang.
Si Lola Rosa naman ay tahimik lamang at nakabuntot sa Lolo Hill, kung saan naman ito ang sinusundan nila Dave at Jongjong. Para lamang umano silang gumagala, para tumingin-tingin umano nun. Pero wag ka, dahil si Lola Rosa noon ay nakaatang na umano ang itak niya at may bahid na ng dugo yon. Parang mangangatay talaga tingnan. Mabuti na lamang at madilim dahil kung may araw pa umano ay makikita ng mga tao kung ano ang itsura. Maya-maya ay biglang nagsalita itong si Lolo Hill. Pinapahinto ang lola. Huwag na daw ipagpatuloy pa at hanggang doon lamang sa bahay dahil wala daw doon ang mga aswang. Alam ko. Bakit? Ikaw lang ba ang nakikiramdam? Sumunod ka na lang. Napalingon daw si Lolo Hill noon kay Jongjong nang sabihin yun ni Lola Rosa. Nakikita naman ng binata na parabang takot na mukha nito. Doon pa lang niya napagtatanto na takot itong si Lolo Hill kay Lola Rosa. Kung sa bagay daw ay mabigat din magsalita tapos nakasimangot yung mukha nun. Naanimoy anumang oras kapag may komosyon ay makikipagpatayan nito. Pababa na ang tinatahak nilang daan nun. Tapos sa unahan ay may naaaninag si Jongjong na magkakasunod na bubungang pawid. Mahinang nagtanong ito kung yun na umano ang lungga ng aswang. Sagot na kanyang Lolo Hill, yun na umano. Bakit daw nagtatanong ito malalaman naman daw ng binata sa pamamagitan ng amoy nun. Tumingin si Jongjong kay Dave. Sinabi ni Dave na may kakaibang samyo. Medyo mabaho ang simoy ng hangin na parabang tambakan ng basurang unahan. Yan na umano ang pahiwatig na lugar na ito ng aswang. Dagdag pa ni Jongjong, malinis ang lugar pero may amoy lamang talaga ito na hindi kaaya-aya. Napatango si Jongjong. Naalala niyang may amoy nga pala ito. At tama ang kanyang lolo. Bakit pa nga daw ba siya nagtatanong nun? Bumungad sila sa tatlong magkakasunod na tirahan. Napakabaho umano nun. Sobrang sangsang. Bali yung postura ng lugar, di ba nga? Padahilig ang lupa. Yung mga bahay ay parang hagda ng forma dahil pababa ang pagkakahanay ng mga ito. Ang pinakadulo, kawayanan at may mga patay na puno. Malalaki ito pero mga walang dahon. Nagtungo doon si Lola Rosa. Inaabisuan naman yun ni Lolo Hill pero hindi ito nakikinig. Tahimik lamang yon tapos parang may tinitingnan. Nakatuon lamang ang atensyon sa iisang direksyon. Doon ito sa kawayanan na nagmistulan ng yungib ang gitna dahil may butas doon. Bale, naghugis butas sa mga sanga ng kawayan at madilim na sa unahan. Hindi ito naaabot ng liwanag mula sa gasera. Bumalik ang lola. Ito umanong lugar na ito ay ayon sa kanya matagal ng lungga ng mga aswang. Ang nagtayo din ng mga bahay, mga aswang. Dagdag nito, nagsilikas ang nakatira pero babalik umano ang mga yon. Dahil ang pinagkukunan ng lakas ng nilalang ay ang sarili niyang mga bahay. Pinatotohanan naman ito ng Lolo Hill. Tama ang kanyang Lola Rosa. Hindi naman maipagkakaila ito dahil yun naman talagang ugali ng mga aswang. Pero dagdag niya, ano naman daw ang naiisip ni Lola Rosa noon? Sabi ng matandang babae, kung wala ang mga aswang, sila ang titira dito. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Rosa. May mga bata tayong kasama. Mabuti kung tayo lang dalawa. Bakit? May mangyayari ba sa dalawang bansot na yan? Wala ka na bang tiwala sa akin, Hill? Dito tayo magpapalipas ng umaga. At dito tayo pupuslit hanggang sa mapatay natin yung mga yan. Naiintindihan kita, Rosa, pero ano namang gagawin natin? Lagyan natin ng pangtaboy ang paligid. Kayong dalawa, bukas ng umaga, suriin nyo yung bawat bahay.
Ano mang makikita nyo na kakaiba sa paningin nyo, dalhin nyo sa labas at susunugin natin. Kagaya ng ano, Lola? Linawin mo. Natatakot ako sa mga plano mo eh. Sagot ni Jongjong noon. Ayon naman sa matanda, mga gamit umano ng aswang na kung saan makikita lamang ito sa sulok-sulok. Garapa, kwintas, kabibe, bato at kandila. Lahat ng mga ito ay nakasilid lamang sa iisang sisidlan o hindi naman kaya nakapatong sa altar na walang ribulto o anumang bagay na may kinalaman sa pananampalataya nun. Dave, nasubukan mo na ba yung mga ganito? Tanong ni Jongjong sa kasamang kaidaran at kumakamot pa ng ulo nun. Sabi naman ni Dave, hindi niya pa nasubukan. Pero totoo ang mga sinasabi ng Lola Rosa. Ito ay dahil magamit yon para maging aswang at magpapalakas sa abilidad nila. Tinuro ni Dave ang silong sa isa sa mga bahay na yon. Ang nasa gitnang ito, may nakitang pulang tela si Jongjong. Nakatali ito sa haligi. Ayon kay Jongjong, teritoryo umano ang tawag sa nakatali na ito. Ito ang basihan ng mga aswang sa lugar na kinakasakupan nila. Doon daw nagmumula ang una. Tapos nakapaligid na daw ang iba pero malayo ito. May mga tela din umano. Nakapakorting parisukat base sa bawat kinaroroonan nun. Pero sobrang lawak ng sinasakupan. Yan ang gusto ko sa anak nitong si Romy. Alam mo ba, iho, bago pa maging tagalin lang ang tatay mo kasama namin dati ang lolo mo. Hindi siya tagalin lang, kung hindi katulad lamang namin na taga-Katay. Magaling yung manggamot. Mas magaling pa yun kay Hil. Tama po kay Lola Rosa. Ewan ko ba kung bakit hindi sinalo ng tatay yung karunungan niya. Dapat mayroon din sana akong malalim na kaalaman Sabat ni Dave noon. Napaupo pa ito sa hagdan ng bahay. Ayon naman kay Lola Rosa, siguro dahil hindi daw pinili ng kanyang lolo na ipasa sa kaanak ang karunungan. Dahil itong lolo umano ni Dave, pinuno ng kulto. Itim na karunungan ng taglay at hindi ito basta-basta. Napuksa nga lang ang mga kasama at dahil dito ay piniling magbago. Imbis na manalasa ay gumawa ng mabuti katumbas ng kasamaan na ginawa umano nito noon. Dagdag pa ng Lola Rosa, sobrang galing umano na faith healer ang lolo ni Dave noon. Maging ang lumpo napapagaling. May pagkakataon pa umanong makabuhay ng patay. Pero sumpa yun dahil ang pagbuhay ng namatay, marami umanong kapalit. Lahat ng naging pasyente na nagpagamot umano, imbis gumaling, mamamatay. Kaya ilang linggo lang, matapos buhayin ng isang patay, pinatay lamang din yun ng lolo ni Dave. Hindi kasi umano magandang resulta ng ganitong gawain. Sinubukan niya lamang umano yun kung totoo ba ang sumpa. Yun nga lang, namatay ang dalawang ginamot niya kung kaya't napagtanto niyang totoo nga ang sumpang yon. At dahil dito, yung patay na binuhay, pinatay na lamang talaga. Baka umano umabot sa punto na ang angkana ng lolo ni Dave ang mamamatay, katumbas ng pagbuhay doon sa taong yon. Pwede naman yun, Lola Rosa Wala namang problema. Wala pong problema sa karunungan niya. Alam ko na po ito. Gagamitin lamang po sa mabuti. Sabi ni Dave Sirsa. Hindi mapigilang mapahanga ni Jongjong noon. Inabot sila ng umaga sa lugar. Nakatulog na lamang si Jongjong noon. Nasa silong sila ng bahay. Ito kasing tatlong bahay na ito ay puro nakaangat ang sahig sa lupa. Pagkagising ni Jongjong, wala ang kanyang mga kasama. Nakita niya ang lola at lolo doon sa may babaan, sa may kawanan na nagmistulan ng yungib noon. Naririnig niya ang pagkalampag ng isang tirahan. Nakita niyang naroroon si Dave sa may unang bahay, nakapatong sa bintana.
May napansin si Jongjong na mga basag na bote sa lupa na para bang galing yun sa loob ng bahay na yon. Tapos ay bigla umanong bumaho. Ito nga ang rason kung bakit nagising si Jongjong noon. Walang ano-ano'y sumunod na rin si Jongjong sa gitna. Kwadrado lamang daw ito. Gawa sa kahoy. Pawid ang bubong habang ang sahig ay tabla. Nagkalat umano ang kagamitan doon. Nawari ba'y nagkagulo sa bahay na ito? May mga nakasabit sa bubong, bungo ng kambing at merong malaking altar. Marami umanong mga bote siyang nakikita. Doon naisip ni Jongjong na marahil ito na ang gamit ng mga aswang. Dali-dali niyang pinagdadampot ito sabay tapon sa bintana. Napakalala na umano ng amoy nun. Masahol pa umano sa dumi na galing sa taong may sakit nun. Matapos niyang mailabas lahat, tumawid siya sa kabilang bahay kung saan naman halos kadikit lamang ang bintana. Isipin niyo, may ganoong bahay. Wala pang isang dipa. Bintana na sa kabila nun. Madali lamang daw isipin kung para saan yun. Marahil, para mas madali ang paglipat sa kabila kung sakaling may pagpupulong sila. Ito daw kasi mga aswang Sirset ay hindi talaga naglalalabas ng bahay kapag may araw. Nasa loob lamang ito. Yung tipong parang may sariling mundo. May altar din doon sa kabila pero kukonti lamang ang gamit. Hindi katulad noong nasa gitna na halos mapuno ng mga bote ang altar doon. Matapos mailabas sa mga ito, bumaba na si Jongjong. Nakita niya naman si Dave na naghahakot ng mga tangkay. Pinagtumpok nila lahat ng mga gamit. Maging yung mga nabasag na bote ay isinama na rin nila. Sinunog ang mga ito. Maya-maya ay dumating na si Lolo Hill. May namataan daw silang nakamasid sa lugar kanina bago pa sumikat ang araw. Nakatago daw ito doon sa kawayanan. Pero nang lapitan daw nila yon, agad din itong umalis. Nagpatulong si Lolo Hill na gumawa ng maliit na barong. Sa gilid lamang ng kakahuyan kung saan nakatapat naman ito sa tatlong bahay. Ang sabi ni Lolo Hill, ito ang magiging pahingahan nila. Yung mga aswang umano, habang nasa paligid sila, hindi uuwi ang mga ito. Pero mapipilitang bumisita dahil nga manghihina ang mga aswang kapag wala sa bahay. Dito na umano nila iisa-isahin ang mga nilalang na yon. Ito din daw ay ayon sa mungkahi ng Lola Rosa. May alam daw kasi yon sa mga kalidad ng aswang kumpara sa kanya. Itong si Dave naman umano ay sobrang sipag. Hindi daw natulog yon. Naganap na makakain habang sila naman ang lolo niya ang nagtatayo ng masisilungan. Pagbalik ni Dave, may dala na itong mga mais at kamoting kahoy. Napagalitan pa nga ni Lolo Hill. Gawa ng baka daw ninakaw niya ito. Ayon naman kay Dave, doon lamang daw ito sa ibabaw. Tapos nagkunwari lamang siyang naghahanap ng gagamba. May isa pagkapilyo itong si Dave. Doon pa nga lang nalaman ni Jongjong na loko-loko din pala ito. Pagsapit umano ng hapon noon, itong dalawang matanda ay nagpahinga. Si Dave, nakaidlip lang sandali pero matapos noon ay nagtungo ito sa isang bahay. Nagbantay doon tapos halik ng halik sa kwintas na suot noon. Hanggang sa ano daw itong nakain ni Jongjong. Naisip niyang puntahan ang kawayanan. Nababagabag kasi siya sa kung ano ba talaga ang meron doon. Wala namang babala sa kanya ang dalawang matanda. Kung kaya't sa tingin niya umano, wala namang peligro. Hindi na niya inaya pa si Dave. Kumaway lamang siya noon tapos sinabing bababa si Jongjong. Tumango lamang si Dave noon. Hataan niya, wag lamang daw lalampas umano ito sa may ilog. Napakunot ang mukha ni Jongjong.
Kung ganoon pala ay nakapunta na daw ito sa lugar. Bakit nga ba sasabihin ng isang babala kung wala itong idea, di ba? Hindi naman nagsalita pa si Jongjong noon. Hindi naman siya kabado sa mga sandaling ito dahil may araw naman. Nang makarating ito sa may kawayanan, may nakita siya doong kahoy na nakatarak sa lupa. May telang nakabigkis dito. Ito na siguro ang sinasabing teritoryo noon. Pero parang kapareha lamang ng konsepto umano nang nakita niyang nakaumbok na kahoy doon sa inabanto ng fish pond. Iba nga lang ang nakalagay doon, gawa ng parang lintayon. Sinipat-sipat ni Jongjong ang kabuuan ng lugar. Nagkalat umano ang mga buto, Sir Seth. Hindi niya mawari kung galing ba ito sa tao o sa hayop noon. Basta may mga tipak pa nga umano na para bang parte ng bungo ito. Pinasok niya yung parang yungib. Dito, laking pagtataka ni Jongjong. Paano ba naman kasi? Parang nahihirapan umano siyang huminga. Yung tipong pinipiga daw ang kanyang dibdib noon. Aatras sana siya noon pero napatalon na lamang siya sa gulat dahil may nabangga siya sa kanyang likuran. Paglingon niya kung sino at ano ito. Si Dave lang pala. Nakasimangot ang mukha tapos nakatingin doon sa napakasukal na kakahuyan. Ang sabi, hindi na lamang daw sana tinangkapan ni Jongjong na pasukin ng lugar na yon. Wala daw ba itong nararamdamang kakaiba? May aswang umano sa paligid noon. Dito na pagtanto na binata na baka ito na ang biglaang pagbigat ng kanyang katawan. Nakalimutan niya kasi na ito palang mararanasan niya. Ayon kay Dave, sa gawing unahan, kung hindi siya nagkakamali, lagusan ito, naroroon ng aswang at nakamasid sa kanila. Nagtanong naman si Jong sa kung nasaan yung aswang ba ito. Malamang, nasaan yung aswang kasi nga may kakaibang presensya. Ngayon ko lang nalaman na kaya pala nilang magpalit ng anyo kahit may araw. Kung sa bagay, sobrang lilim nga naman dito. Tingnan mo na yung dalawang matanda at baka nakamasid sa atin. Pupuntahan ko yung aswang. Naluloko ka na ba, Dave? Aswang nga, di ba? Ba't mo ba pupuntahan? Mabilis naman ako tumakbo eh. Hindi naman ako sasaktan yan. Tingnan mo, pupuntahan ko ah. Sira ka talaga, Dave. Ikaw pa yung nagsabi na hindi ko na lang dapat pinuntahan yung lugar. Ay naku sa'yo, Dave. Parang si lolo at lola ka din eh. May topak. Minamasdan lamang umano ni Jongjong si Dave noon. Nakita niya na noon ang ilog. At tama ito. Dito kinakabahan si Jongjong. Napapamura at naiinis siya kay Dave. Hindi niya mapagtanto kung bakit ang tapang talaga nito. Hanggang sa hindi siya nakatiis noon, sumunod siya sa kaibigan. Para umano silang mga abnormal noon na gumagapang pababa. Pagkatapos kasi noong ilog sobrang padahilig na, kaya kinakailangang kumapit talaga sa mga nakausling bato at ugat. Habang bumababa, pasukal umano ng pasukal. Yung baho umano, amoy na amoy pa rin doon. Aray ko, huwag ka namang hahawak sa salawal ko. Kitang nahihirapan ako dito eh. Reklamo ni Dave noon. Dumikit daw kasi ng gusto itong si Jongjong. Natakot na siya at iniisip niya noon kung paano tatakbo sa ganong klase ng antas ng lupa. Walang iya ka talaga, Dave. Teka, bakit nga ba ako sumunod sa'yo? Abay, hindi ko alam no. Hindi naman kita inutusan eh. Sandali, huwag kang gagalaw ah. Tignan mo yung itaas ng puno. Huy, mata lang. Huwag kang titingala. Huwag kang magpapahalata. Mungkahi ni Dave noon. Ito naman umanong si Jongjong. Tiningnan ng itaas. Wala namang kakaiba. Puno ng mahogany ito. Maya-maya pa, may napansin siyang gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Jongjong. May nakadikit umano sa puno.
Kakulay lamang ng balat ng kahoy na yon. Hindi gumagalaw. Pero alam ni Jongjong na sa kanila ito nakamasid noon. Nakasimangot na muka at sobrang pangit talaga. Hanggang sa paglingon niya sa kasama noon, wala na ito sa kanyang tabi. Naroroon na sa baba at nakasandal sa may malaking bato. Nakatago si Dave doon. Napamura itong si Jongjong. Kitang-kita niyang itsura ni Dave na sobrang ingat. Napakaungas daw. Nagtago pa samantalang kitang-kita naman si Jongjong doon sa may espasyo. Gumapang na lamang doon si Jongjong. At ang sabi pa ni Dave noon, "Nakita niya ba tayo, Jong?" "Hindi mo alam, Dave. Walang iya ka talaga. Iniwan mo ako tapos siniguro mo yung sarili mo." "Sandali, ano bang gagawin mo dito?" tanong ni Jongjong noon. Galit na galit daw talaga siya. Pasaway din pala itong si Dave. Matapos ngang marinig ang tanong ay ngumisi at sinabi niya, "Nandito na tayo. Patayin na lang natin yan. May itak naman akong dala. Ganito yung gagawin natin. Nakikita mo ba yung katabing puno? Magkunwari ka doon. Lumapit ka tapos ipakita mong chill ka lang para bumaba yung aswang na yan." "Ano? Ipapain mo ako, Dave? Wala ka kasing tulog kaya kung ano-ano na lang yung iniisip mo. Nababaliw ka na." "Ikaw naman sigurado ako sa gagawin ko. Sumunod ka lang. Ikaw yung din lang. Tapos iikot ako sa likod ng aswang. Huwag mo sabihing naduduwag ka. Totoo siguro yung sinabi ng lolo mo, no? Na yung tatay mo ay ekwan." Banat ni Dave noon. Yung mukha daw nito ay seryoso. Hindi talaga nagbibiro tingnan. "Suntukin ko kaya yung mga mata mo. Huwag na huwag mong binabanggit yung tatay ko, hindi kami friend nun. Tsaka ano bang pakialam ko sa kanya? Siguraduhin mo lang na hindi ka sasablayin ako. Baka mamatay ako." Matapos makapagsalita ni Jongjong, marahan siyang tumayo at nagastang inosente. Pag-abante niya ng lakad nun, pinaringgan niya si Dave. Anito, lagot daw si Dave noon kapag nagmintis. Pagkasampa niya doon sa kabilang puno, bigla na lamang umanong lumundag yung aswang sa lupa. Babae ito. Napapikit ang kanyang mga mata. Nawala ang takot dahil nakahubot-hubad umano yon. Kitang-kita umano ang lahat. Yung mukha lang yung pangit pero yung katawan ay balingkinitan. Hanggang sa bigla na lamang daw itong lumapit. Sobrang nagulat si Jongjong dahil nasa harapan niya ito. Nakadungaw pa umano ang mukha niya sa mukha nito. Hindi nakagalaw si Jongjong. Inangat ng aswang ang kamay. Hinimas ang kanyang balikat. Pero ang paghimas na yon, padiin ng padiin. Yung kuko umano, damang-dama niyang bumabaon sa kanyang laman. Inamoy-amoy ang binata hanggang sa bigla na lamang daw siyang sinakal. Pero hindi nasaktan si Jongjong. Bagkos ay para bang napapitlag at nagulat ang nilalang. Umatras ito at tila natakot. At habang nangyayari yon, uminit umano ang bulsa ni Jongjong. Takang-takama ni kinapa niya ito. Dali-dali niyang naalala na ang laman pala ng kanyang bulsa ay yung agimat nun. Totoo ang sinabi ng kanyang lola. Hindi nga daw siya sasaktan. At dahil dito ay lumalakas ang loob ni Jongjong. May maliit naman siyang itak nun. Binunot niya ito at sinaksak niya ng walang ano-ano ang nilalang. Wala daw siyang pakirito kung tao man. Basta tumarak daw talaga ang itak nun. Pero nakawala naman umano ang nilalang. Hinabol ito ni Jongjong. At habang nangyayari naman yun ay sinisipat niya itong si Dave. Naroroon pa rin ito at parabang nagtitik-tik. Sinigawan niya ito. Tinawag niya ang pangalan. Pero parang bingi daw yun. Samantalang siya noon, parang napapalaban na umano. Kung sa bagay daw,
Maingay ang lagaslas ng tubig sa ilog noon. Gawa ng may maliit na talon nito at malapit lang sa kinaroroonan nila. Maya-maya ay naabutan yun ni Jongjong. Walang habas niyang pinagtatataga ito. Kahit pa man umano ang ganda ng katawan ng babaeng aswang, ay wala na umano siyang paki doon. Base lang ito sa mga sinabi ni Jongjong, Sir Seth. Nakakaakit daw talaga itong aswang na ito. Makinis yung balat, tuwid at makintab ang nakalugay na buhok noon. Nasipatan daw siya ni Dave pero huli na. Patay na ang aswang. Nanginginig ang kamay ng binata na para ba umanong hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Napaiyak pa ito. Tapos nagtanong kay Dave sa kung ano daw ang gagawin niya. Bakit? Hindi mo alam yung gagawin mo? Wala na patay na. Ililibing na lang natin yan. Gusto mo tadtarin pa natin eh. Bilis, dalian natin. May isa pa dun sa mga damo. Nakadapa lang tapos parang baboy na sumusuksok. Balikan na lang natin yung aswang na yan. Mabilis na kumilos ang dalawa. Nakita na ni Jongjong ang paggalaw ng mga damo. Nawari may gumagapang sa ilalim nito. Naglululundag daw sila noon. Nakita na nila ang nilalang nang makalusot sila sa kabilang parte. Doon ito sa bandang bungad ng kakahuyan. Sa mga sandaling yon ay naririnig ni Jongjong ang pagsisigaw ng Lolo Hill. Saglit niya lang umanong sinipat ito. Kinawayan at balik na sa paghabol sa aswang. Maya-maya ay naipit si Jongjong. Hindi niya namalayan na wala na palang lusutan ang dinadaanan niya. Para umano siyang nahuli sa lambat. Hinanap niya sa kung saan dumaan ang nilalang. Nakita niya ito. Nasa ilalim lamang ng mga ugat. Kung kaya naman gumapang si Jongjong. Nang makausad na siya doon ay nakita niyang nasa kabilang parte si Dave. Samantalang paglingon niya sa may likuran, pababa na rin ng lugar si Lolo Hill. Bit-bit ang itak ni Lola Rosa. Galit na galit at nagmumura yon. Ang sabi, ano ba daw ang ginagawa nila at bakit hindi nagpaalam? Nabulabog tuloy ang mga aswang. Napatay ko yung isa, Lolo. Nandun sa may puno ng mahogani banda. Yung isa, hinahabol namin.